Hello everyone, welcome back to HLV Visa Consultancy. Sa mga Filipino dyan, sa mga kababayan ko na pauwi po ng Pilipinas, ito po yung current update for you. Ito na po ang ginagamit ng immigration natin ngayon sa lahat ng Filipino na paparating ng Pilipinas. Ito po ay tinatawag na Automated Immigration Clearance Gate. So lahat po dito na dumadaan, i-discuss ko din ano ba yung mga requirements or mga documents na dapat ninyong ihanda para mas mapadali po yung pagdaan natin dito and general tips para sa inyo. So ano yung dapat natin ihanda? Sa pagdaan po natin sa e-gates, ang kailangan lang po natin ay ang ating passport at ang ating mukha. Kasi dito po sa e-gates, kailangan po ng facial recognition. Sa paglapag po ninyo sa Pilipinas, ready nyo lang po ang inyong passport at hanapin nyo po ang biometric e-gate. Kung hindi nyo po ito alam, sumunod lang po kayo sa mga kapwa nyo pasahero kasi iisang direction lang po yung mga dadaanan po ninyo. So sumunod lang po kayo doon sa mga nakakarami kasi I'm sure alam po nila kung asan yung e-gate. And visible naman po ang sign na biometric e-gate dyan po sa Terminal 3. So makikita nyo po yan kahit malayo pa po kayo. Kapag nandito na po kayo sa e-gate, you need to scan your passport bio page. Yung passport bio page po, ganito po yung itsura. Hindi po any pages ng passport, hindi po yung passport pages na may visa po ninyo. Passport bio page po ang kailangan ninyong i-scan. Just follow po kung ano yung nakikita ninyo sa video kasi yan po yung tamang paraan. After, you need to look into the camera. So may camera po dyan, eye level po yung camera. May mababasa naman kayo na look into the camera. So doon po kayo titingin, nasa harapan nyo lang po ang camera. So eye to eye po, titingin kayo mismo sa camera para mas maganda ang inyong facial recognition. Kung nakasuot po kayo ng mask, tatanggalin nyo po yan. Bawal din po yung mga nakasalamin. Kahit po reading glass or kaya naman sunglass, bawal po. Bawal din po yung mga may suot na sombrero o kaya naman po yung may mga cap sa ulo. Dapat malinis po ang ating facial recognition. So, mukha nyo lang po ang nandyan. So, remember the moment na kumuha po kayo ng passport, dapat bare face po ang kailangan. So, walang any abubot na nasa mukha po ninyo. Otherwise, hindi magiging okay ang facial recognition ninyo at matatagalan po kayo. So, before po kayo pumila sa e-gate, you need to remove all the unnecessary stuff na nasa ulo po ninyo. Pang-apat, may mag-a-appear po sa screen ninyo. It includes your information, flight details, and flight number. So kung meron kayong sapat na time kahit po 15 second, basahin ninyo kung talagang kayo po yung na-recognize ng e-gates. So mamaya ibang pasahero po yon, tapos sa inyo po naka-record yung kanyang travel history. After that, if it is successful, magbubukas po ng kusa yung e-gates at malaya na po kayong mag-claim ng bagahe po ninyo. And there is no need na pumila po kayo sa mga manual counter ng immigration like before na pumipila po tayo para magpa-stamp ng passport. These days po na e-gates na gamit, wala na pong manual stamping ng ating mga travel. Ito yung nakakalungkot para sa mga traveler na nangongolekta ng mga immigration stamped as their hobby, as a memories, kasi they will never have this anymore pag sa Pilipinas po pumunta because the Philippine immigration will record your travel history or arrival history in the Philippines digitally. Wala na tayong mga travel stamp na ipapasa upon visa application. 'Di ba? Some embassies, they are requiring this as proof
of travel history. But by the way, don't worry, because your travel history, you will have this in your e-travel registration, and you will get an email coming from the immigration na talagang meron kayong arrival history sa Pilipinas. Pinakahuling step is to claim your luggages or baggages. So sabi nila, ang bilis ng e-gate. So in 15 seconds, 20 seconds, tapos ka na. But when it comes to collecting your luggage or baggages, dito daw nagkakaroon ng problem na mag-aantay kayo ng 1 hour like that to claim your luggage. Kasi sa sobrang bilis nyo sa e-gate lumabas, doon daw kayo ma-stop. But I hope soon maayos ito dyan sa NAIA. For general tips for smooth experience, ito po yung mga dapat tandaan. Always ready your passport. Pangalawa, remove the unnecessary stuff na meron po kayo sa ulo ninyo or sa mukha ninyo. Number 3, follow the instruction. Kapag nasa e-gate na po kayo mismo, sa monitor po doon, you can read the instruction kung ano po yung mga dapat ninyong gawin. So even though wala kayong past experience or any knowledge, basta magbasa po kayo kung ano yung nasa monitor, makukuha po ninyo ang tamang proseso. Pang-apat, if you need assistance, kung talagang wala, talagang hindi mo nakukuha yung process o yung procedure, you can approach the nearby immigration officer. Kasi sa gilid po ng e-gates, may mga naka-standby po doon na mga immigration officer for any assistance. So huwag kayong mahihiya if you really need anyone to help you. And that is for today's vlog. Guys, thank you so much and see you in my next vlog.